Linisin niyo po ang aming puso, ayusin niyo po ang aming kaisipan, maging Panginoon sa programa. Salamat Panginoon sa panalangin ng bawat isa. Ito po ay aming nalalapit sa pangalan ni Jesus. Amen. Scripture reading, Psalm 39, 1-13. I said, I will take heed to my ways that I sin not with my tongue. I will keep my mouth with a bright will. The wicked is before me. I was dumb with silence. I held my peace even from good, and my sorrow was tried. My heart was not within me while I was musing. The fire burned, then speak I with my tongue. The Lord make me to know mine end, and the measure of my days. What is it is that I may know how frail I am. Behold, thou hast made my days as 100, and mine age is as nothing before thee. Verily, every man at his bed's stage is altogether vanity. Surely every man walketh in a vain show. Surely they are disquieted in vain. He heapeth up riches and knoweth not who shall gather them. And how, Lord, now, Lord, what wait I for my hope is in thee. Deliver me from all my transgression. Make me not the reproach of the foolish. I was dumb, I opened not my mouth, be sure, because thou didst it. Remove thy stroke away from me. I am consumed by the blow of thine hand. When thou wilt rebuke those correct man for iniquity, for maketh his beauty to consume away like a mount. Surely every man is vanity. Hear my prayer, O Lord, and give ear unto my cry. Hold not thy peace of my tears, for I am a stranger with thee, and a sojourner as all my father were. O spare me, that I may recover strength before I go hence and be no more. Naway pagpalain po tayo sa pagkabasa sa salita ng Panginoon. When I gaze into your lovely
to worship you. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat Panginoon sa umagang ito na kami po ay nagsama-samang muli sa inyong bahay-sambahan. Panginoon, marami pong salamat sa biyaya ng buhay at pag-asa na patuloy niyo pinagkakaloob sa amin. Tingatan niyo po ang bawat isa sa amin, bawat pamilyang naririto, at hawakan niyo rin po Panginoon ng mga tatayo sa likod ng pulpitong ito, mga awit, tutugtog, lalo na po ang magtuturo ng inyong mga banal na salita. Ganon din po sa mga tagapakinig nito. Dalangin din po namin, Panginoon, na malampasan po namin ang mga pagsubok na darating sa aming mga buhay at patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. At lubos po kami nagpapasalamat sa walang sawang biyaya at pagpapala na patuloy niyo pinagkakaloob sa amin. Patuloy niyo po kaming i-bless, Panginoon. At muli, kami po ay lubos sa inyo nagpapasalamat dahil napakadakila po ng inyong katapatan at pagmamahal para sa amin. Kaya amin po namin ibabalik sa inyo, Panginoon, ng walang hanggang papuri at pagsamba. Ito po ay aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y manatiling nakatayo at awitin po natin ang dalawang himno. In my heart there rings a melody. Ready, sing. I have a song that Jesus gave me. It was sent from heaven above. There never was a sweeter melody. 'Tis a melody of love. In my heart there rings a melody. There rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. Verse number 2. I love the Christ who died on Calvary, for he washed my sins away. He put within my heart a melody, and I know it's there to sing. In my heart there rings a melody. There rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. Verse number 3. 'Twill be my endless theme in glory. With the angels I will sing. 'Twill be a song with glorious harmony when the courts of heaven ring. In my heart there rings a melody. There rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. Awitin naman po natin ang Love Lifted Me. Ready, sing. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Chorus. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Verse number 2. All my heart to him I give,
ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love So mighty yet so true, merits my soul's best songs. Faithful, loving service to Him belong. Chorus. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Last verse. Souls in danger, look above. Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He is the master of the sea, billows His will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Tayo po lahat ay mga kapuda, tawagin po natin ng special number. Liwanag mo ang aking tangla sa aking paglalakbay. Kamay mo'y laging nakaalalay sa araw-araw ng aking buhay. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo upang sa langit magtungo. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo ko. Salita mo ang aking gabay sa panahong nalulumbay. Pag-ibig mo'y laging nakaagapay. Ang aking satiang matibay. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo upang sa langit magtungo. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo ko. Bagyo man ay dumating, ulap man ay magdilim, ikaw ay aking pupurihin.
Others have been listed, why not you? Jesus is the captain, we will never fear. Will you be enlisted as a volunteer? Because your Father loves you with a heart most high. She was heart was broken, looking for my God. Now just how it was here, thoughts in actions clear. Will you be enlisted as a volunteer? And when the war is over and the victory won, when the true and faithful gather one by one, filled round with glory, all you there appear. Will you be enlisted as a volunteer? A volunteer for Jesus, a soldier true. Others have been listed, why not you? Jesus is the captain, we will never fear. Will you be enlisted as a volunteer? Magandang umaga po sa ating lahat. Maligayang araw po ng puso kahapon. Hindi po tayo bumabati ng Happy Valentine's. Hindi natin ginagamit yung term na yon sapagat iyon po daw ay galing kay Valentino. Hindi po. Ang pag-ibig po na meron tayo ay galing sa Panginoon. Kung bakit ako nagmamahal, bakit tayo nag-iibigan, dahil galing sa Panginoon. May tatlong klase ng pag-ibig. Pag-ibig na makalaman, tawag po dyan ay sensual love or erotic love or eros love. Yung bang mahal mo siya, gusto mo siya kasi may maganda sa kanya. Mataos ang ilong, matangkad, maputi. There's another one is the phileo love. The phileo love is yung pagmamahalan natin bilang magkakapatid sa Panginoon. That's the other one. And the other one is agape love. Ito yung klaseng wala tayo. Ito yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay? So, saan tayo doon? At kadalasan, nakasentro po yan sa phileo love or eros love. Katulad kahapon, grabe, pupunta lang ako ng bayan, ay na-traffic pa ako, mga kapatid. Conception pa lang. Conception pa lang. Bakit? Ang daming humihinto ng mga sasakyan doon. Sa gilid pala noon, maraming bumibili ng bulaklak. Sabi ko, sana makalagpas na ako dito. Mga kapatid, nakalagpas ako. Pagkalagpas ko, pagdating ko ng bayan, ako doon din, traffic. Umuulan pa yan, mga kapatid. Umuulan, Kaya marami siguro sa inyo, luhaan, kasi baka wala nag-albot sa inyo ng bulaklak, Maraming umiyak ko lang. Mga kapatid, kahit hindi naman Hearts Day at February, pwede ka rin naman magbigay ng bulaklak, di ba, Mama? Oo. Kaya, alam nyo, mga babae, pag binibigyan nyo ng bulaklak, may konting kilig yan, At sino sa inyo ang nakatanggap ng bulaklak? Kami, nakatanggap. Ate, ikaw nakatanggap. Ayan. Wala naman akong bibigyan ng bulaklak, kundi itong dalawang bais buhay ko asawa ko tsaka anak ko. Kaya ano gagawin nyo yun doon? Sa gulay, gugulayin na lang natin. Okay, sige po, tumayo na po tayong lahat. Buksan po natin sa mga kasama po natin sa live, kung meron man lang nanonood sa atin, ay Happy Hearts Day sa inyo, sa aking kapatid na babae. Alam nyo, minsan nakasentro sa babae. Actually, dapat yung lalaki naman ang batiin, Ba't ganon? Kami naman ang batiin ninyo. Pastor, Happy Hearts Day. Tsaka nyo kami bigyan na. Wag naman bulaklak. Siguro kahit na. Chocolate na lang. Bigyan nyo sa amin, Lagi na lang, o kaya pera na lang. Okay, 1 John chapter 4. 1 John chapter 4, verse 7. Good morning, mga kapatid. Daming nalilate, mga kapatid. Bakit kayo nalilate?
Namimiss nyo yung unang bahagi ng ating service, yung ating tinapay, yung ating bread, Bible reading. 1 John chapter 4 verse 7, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sin. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Hereby know we that we dwell in Him, and He in us, because He hath given us His Spirit. And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in Him, and He in God. Buy me water, please. And we have known and believed the love that God had to us. God is love. And he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Herein is our love made perfect. Unti ka na maging termos ang bigay nyo sa akin, ma. Wala bang maliit? Sana ako. Here is our love made perfect, that we may have the boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. We love Him because He first loved us. If a man say, I love God, and hated his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he had seen, how can he love God whom he had not seen? And this commandment have we from Him, that he also loveth God, loved his brother also. Manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa salita po ninyo na aming binasa. Salamat sapagkat kami po ay hindi ignorante, hindi kami nagpapabaya, dakilang Diyos, sapagkat kailangan nga po namin kayo. Kaya po may pagbasa ng salita, may mga awitan, may panalangin, higit sa lahat, dakilang Diyos, ang aming kaluluwa, ang aming espiritu ay tatanggap po ng pagkain espiritual. Tulungan nyo kami, dakilang Diyos, na ma-apply ang mensaheng ito sa buhay namin at makita ng mga taong naliligaw, walang pag-asa, na merong dahilan para sila'y magpatuloy. May dahilan para sila lumakas, magkaroon ng direksyon, sapagkat kayo nga po ang unang nagpadama ng inyong pag-ibig sa amin. Kung wala po kayo, Panginoon, walang direksyon ng buhay namin. I-bless nyo ang bawat isa, i-bless nyo po ang inyong lingkod, i-bless nyo ang bawat kapastoran na tatayo. Maging ang bawat membro ay pagpapalain nyo po sa kanilang mga lokal na iglesia. Sa ngalan po ni Jesus, amen at amen. Makakaupo na po tayo. Before I forgot, ang Pastor Sam ay mag-speak mamaya sa Nabotas. Let us pray for him, na siya po'y gamitin mamaya ng Diyos. At kami naman, mag-asawa, ay tatakbo ng Alabang to celebrate the anniversary of Victory Fundamental Baptist Church. And then, itong dalawang anak ko naman, tatakbo ito ng Bulacan. So hiwa-hiwalay po kami. At alam niyo na, lumalaki na itong mga bata. May kanya-kanya na ring appointment. At may mga kanya-kanya na rin kami mga ministering ginagalawan. Pero pagka Sunday, we make it sure na lahat kami ay nasa church. Hindi nyo man ako makita sa church na ito, sisiguraduhin ko po sa inyo na kami nagmi-ministeryo. Naglilingkod pa rin kami. Hindi ako pwedeng wala sa church at andun ako sa mall. Hindi po pwede yun. Na wala ako dito, nandun ako sa bahay, naglalaba ako. Hindi po pwedeng ganun, mga kapatid. God already given me from Monday to Saturday to work. At huwag pabayaan ang Sunday, mga kapatid. Huwag kalimutan ang pagtitipon every Sunday. Kaya nga po ang Sunday ay very, very
masaya ako sapagkat mamimit ko ang Panginoon, mamimit ko ang mga kapatiran, sapagkat iba po yung kagalakan na tayo po'y nagkakasama-sama sa harapan ng Diyos. Mula Lunes hanggang Sabado, mga kapatid, iba't ibang tao ang namimit natin, iba't ibang ugali ng tao ang nakikilala natin, nasasaktan tayo, nabibigo tayo, naiinis tayo, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon, may isang araw na itinalaga ang Panginoon para mamit natin ang kapatid natin sa Diyos. So sa oras po na ito, ang ating pong text ay ginamit ko po itong verse 19. We love Him because He first loved us. Yung title po dyan, He first loved us. Siya po ang unang umibig sa atin. Ang Diyos ang unang umibig sa akin. Ang Diyos ang unang nagmahal sa iyo. Hindi ang asawa mo. Hindi ang crush mo. At hindi rin ikaw ang unang nagmahal sa Kanya. At hindi rin kayo ang unang nagmahal sa akin. Ang sabi ng Bible, He first loved us. Sino po ito? Yung namatay sa krus. Yung nagbigay ng kanyang buhay para sa iyo. Kaya nga po sabi ng John chapter 15 verse 13, greater love had no man than this, that a man lay down his life for his friend. Walang lalong dakila sa isang kaibigan na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Kaya nga po, ipinagtagubili ng Diyos nang tayo pa'y may mga kasalanan, tayo'y makalubog pa sa kasalanan. Mga kapatid, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Mga kapatid, iyon ang naging rason para sabihin kung mahal niya tayo. Siya yung unang namatay para sa atin. Pwede ko sabihin, mamamatay ako para sa asawa ko. Pero that is purely human. Pero nyo, maraming tao ang gumagawa ng mga bagay na kakaiba. Maabot lang yung pag-ibig ng tao na yan. Pero ang Diyos, mga kapatid, iba. Now, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 13, verse 13, faith, love, or faith, hope, but the greatest of these three is charity. Yung pananampalataya, ang pag-asa, pero ang pinakamahigit sa lahat, ang pinakadakila sa lahat, mga kapatid, ay ang pag-ibig. Why? Bakit ang pag-ibig ang pinakadakila sa lahat? Sapagkat ang pag-ibig, kayang takpan ang lahat ng bagay na may kapintasan. Bakit nawawala ang pag-ibig ng tao? Sapagkat nakatingin siya sa nakikita niya ng mata. Mga kapatid, number 1, the intention of God's love. Ano po ba ang intention na ito? Sabi ng verse 17, herein is our love made perfect, that we may have the boldness. Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid, ang intensyon ng Diyos sa kanyang pag-ibig, tignan po ninyo, ang sabi ng verse 17, that we may have the boldness in the day of judgment. Dalawang klase po ng judgment ang binabanggit ng Biblia. Makinig po tayo. Isang Bema judgment or judgment seat of Christ, at yung pangalawa ay yung tinatawag na white throne judgment. Saan po tayo dito? Kung hindi tayo nakakilala sa Panginoon, tayo'y patungo sa impyerno, mga kapatid, haharap tayo sa white throne judgment. Na kung saan ang tao'y mamamatay na walang Kristo sa kanyang puso, patungo siya sa impyerno, at dun siya haharap sa tinatawag na white throne judgment. Kaya lahat ng taong walang pagkakilala kay Kristo, lahat ng patungo sa impyerno, mga kapatid, darating ang araw, huhukuman sila ng Diyos. Ang sabi po ng Revelation chapter 20, verse 11, and I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Anong sabi ng Biblia? I saw the dead, the small, great, stand before God. And the books were opened. May binuksang libro, mga kapatid. And another book was opened. So ilang aklat ang binuksan? Dalawa. Isang book of life at saka isang book na kung saan yung mga hindi nakakilala sa Panginoon.
And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the book, according to their works. Mga kapatid, ito na. And the sea gave up the dead which were in it. The death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged, every man according to their works. Mga kapatid, darating ang panahon, lahat ng napunta sa impyerno, hahatulan. Bilhin nyo, kaya yung mga mahal natin sa buhay na inaakay natin, na kinakailangan makakilala sa Panginoon para hindi sila mapunta dito sa sinasabing hell and death. At ang sabi rito, and death and hell were cast into the lake of fire. Nasa impyerno na. Pero ang sabi ng Biblia, lahat ng hahatulan ng Diyos, lahat ng mga hindi nakakilala sa Panginoon, lahat ng mga tumanggi sa Panginoon, lahat ng bansang tumalikod sa Panginoon, mga kapatid, death and hell will be cast into the lake of fire. Mga kapatid, biriin mo, meron pang impyerno, meron pang dagat-dagatang apoy na itatapon sila. And could you not imagine, mga kapatid, kung yung kaluluwa na yan ay tatay mo, nanay mo, anak mo, mahal mo sa buhay, kamag-anak natin, kaibigan natin, they will be judged in the white throne. Kaya hindi biro, mga kapatid, ang paglilingkod ko sa Panginoon. Hindi ako patumpik-tumpik, hindi ako nagpapabaya sapagkat may pananagutan ako sa Panginoon pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kinakailangan kong umaten, magpalakas, malaman ang salita ng Panginoon sapagkat there is a day of judgment na binabanggit ang Biblia. Boldness in the day of judgment. Ang sinasabi rito, may katiwala ako na hindi ako haharap sa day of judgment. Bakit? Kasi inibig ako ni Kristo. Hindi ako haharap sa hatol. Hindi ako haharap sa paghuhukom. Manapa, meron tinatawag na Bema Judgment na kung saan haharap naman ang mga Kristiyano. So, saan tayo doon? Saan tayo doon? Mga kapatid, kung ikay nakakilala na sa Panginoon, wala ka na sa white throne judgment. Bakit? Kasi itinalaga ka na sa Bema Judgment or sa judgment seat of Christ. Na kung saan, may mga crown na binanggit ang Biblia, hindi ko na po itatapik yan. This Bema Judgment, this judgment seat of Christ, na sinabi ng Romans chapter 14 verse 10, why dost thou judge thy brother? Why dost thou set at naught thy brother? For we shall stand before the judgment seat of Christ. Yung kapatid mo sa Panginoon, wag mo siyang pintasan, wag mo siyang hatulan, nakagawa man siya sa iyo ng kasalanan, pinagchismisan ka, pero magkapatid kayo sa Panginoon. Huwag kayong mag-away sa church. Because the day will come, you will face the judgment seat of Christ, which is the Bema Judgment. O, baka magkalito-lito kayo, ang white throne judgment para sa mga makasalanan. Pero merong judgment na tinatawag na Bema Judgment or the judgment seat of Christ para sa mga mananampalataya. Now, pag ikaw ay mahal na mahal ko, ikaw ay pinaglilingkuran ko, ikaw ay tumugon sa Panginoon, may mga iba't ibang crown na binanggit ang Bible. Now, mga kapatid, ang sinasabi lang sa atin ng Panginoon, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according that he had done, whether be it good or bad. Kaya mga kapatid, yung paglilingkod nyo sa Panginoon, ihaharap nyo yan sa harapan ng Panginoon pagdating ng araw. Kaya nga, ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 3 verse 10, mag-ingat kayo kasi pag dinaan ng Panginoon yan sa apoy, yung iba sa inyo ginto, okay, lalong kikintab. Yung iba sa inyo silver, okay din, kikintab. Yung iba sa inyo talagang manghihinayan sapagkat ang hinusgahan ito ng Panginoon, mga kahoy at dayami pala. Pagkukunwaring paglilingkod lang pala. Mga kapatid, this is what we call the intention of God's love. Kaya intention ito ng Panginoon sapagkat darating ang panahon may paghuhukom. May paghuhukom. Number 2, makikita rin po natin the initiative of God's love. Yung kusa ng Panginoon. God's initiative. Ito po ang pinaka-foundation ng ating pananampalataya. This is the relationship ng ating paglilingkod. Doon po sa verse 19, binanggit po dyan, we love Him. Ano po ito? Nag-initiate ang Panginoon because He first loved us.
Ito po yung reaction. Ito, hindi nakabase ang Diyos sa klase ng pag-ibig mo, kaya ka minahal ng Diyos. Kasi kung titingnan ng Diyos ang intensyon ng puso mo at laman ng puso mo, hindi ka mamahalin ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, andyan pa po ba kayo? Ano laman ng puso nyo? Di ba marami? Magulo. Di mo alam ang gagawin mo. Tolero ka. Bakit napunta ako dito? Di ba? May mga ganyan tayo ngayon. Pero gusto kong sabihin sa inyo, nag-initiate ang Panginoon. May ginawa na po siya. Kaya ang sabi dito, yung gagawin mo, hindi mo talaga unang naisip yon. Ang Diyos ang nakaisip nun. Mga kapatid, kung ano man yung makikita nyo kay pastor na ginawa kong tama sa inyo, hindi si pastor yon. Ang Diyos ang unang gumawa nun. God is the first. God wants first and God deserved the first. Kaya nga po, ang pagiging una na ginawa ng Diyos, mga kapatid, hindi option yon. Kaya nga po, mahal ng Diyos ang una, mga kapatid, sana hindi po secondary lang. Hindi optional lang, hindi plan B ang Panginoon. Sapagkat ang Diyos, nung makita niyang nagkasala ang tao, ang una agad ginawa ng Diyos, nag-initiate siya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya mga kapatid, God wants the first. God wants the priority, yung pinaka-paramount. Kaya nga kita nyo mga kapatid, God deserved the first. Bakit? Kasi kapag nagbibigay tayo mga kapatid, yung una ang ibinibigay natin sa Panginoon. Kaya nga po tayo may giving na tinatawag na tenth offering or tithe offering. Kapag ka sumweldo ka, anong gagawin mo? Hindi mo agad iisipin, bibili ako ng cellphone, bibili ako ng makeup ko, bibili ako ng ganito, ganyan. Pupuntahan ko ito mga kapatid. Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ang unang-una dapat pumasok agad sa Panginoon o sa isip mo, ano ang ibibigay ko sa Diyos? Ibibigay ko agad yung tithe ko. And yung 90% sa iyo na yon. And again, paikutin uli ng Diyos yan, na pagkatiwalaan ka sa 10%, na pagkatiwalaan ka, i-increase uli ng Panginoon yon. Kapag nagtiwala ka sa 10% na ibibigay mo sa Diyos, mga kapatid, because God's love the first, mga kapatid. Mahal ng Diyos ang una. Kaya yung mga panganay natin, di ba? Unang baby, gustong-gusto mo yan, di ba? Kinukurot-kurot mo pa yan. Enjoy na enjoy ka pa. Pero habang lumalaki, ano nangyayari? Nakukulitan ka na, napapagod ka na, habol ka ng habol. Di ba nung una ikaw pa nagsasalita, di mo gumagana ka na hanggang sa bandang huli, mama, ano ko tuwan-tuwa ka naman. Aba, lumipas na yung maraming panahon, ang daldal, naiinis ka na. Kasi bakit? Panganay eh. Bigla ka ngayon nagkaroon ng pangalawa, masaya ka pa rin. Lumipas ang panahon, gano'n na naman. Naging 3 na mga kapatid. Pero God loved the first. Unang-una, mahal ng Diyos ang una lagi sa buhay po natin. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo muna ang Diyos, mga kapatid. Alam nyo, mahirap sa buhay natin. Alam niyo yung pag-ibig ng Diyos, hindi nag-react yan nung makita tayo sa kalagayan na maganda tayo. Yung reaction ng goodness ng Panginoon ay proactive. Bago pa, gumawa na agad ng Diyos. Anong ibig sabihin ng proactive? Dalawang klase po kasi yan eh. Proactive at saka reactive. Ang proactive, bago pa mangyari, ginagawa mo na. Ang reactive, kapag ka nandyan na, saka ka palang may gagawin. Ang proactive love, mga kapatid, ay pagmamahal na nagbibigay at nagpaplano ng walang kapalit. Samantalang ang reactive love, binigyan mo ng bulaklak,
binigyan ka ng bulaklak, saka ka palang magre-response. Saan ka doon? Proactive o reactive? Kaya nga po, ang proactive love ay tumutugon agad. Kapag may problema, may pangangailangan, bago mangyari yon, ginagawa mo na. Nagkukusa ka, kumbaga. Ang proactive, halimbawa, pag may sakit, ano gagawin mo? Gagawin mo na mag-ehersisyo, kumain ng tama, kasi proactive, para hindi ka magkasakit. Ano naman yung reactive? Pag nagkasakit, saka ka pala mag-ehersisyo. Ganon. Kung kailan ka tumaba, saka ka pala mag-ehersisyo. Kung kailan tumaas na yung diabetes, yung sugar mo, doon ka pala mag-aabot ng sugar. Kaysa yung proactive, hindi ako kakain nito, tama lang. Iniiwasan mo na. Ganun po yun. Kaya nga po, ang proactive love, nagmamahal ka na kahit walang magmahal sa'yo. Yung iba, magmamahal ako kasi may nagmamahal sa akin. Mga kapatid, kapag ikaw ay nag-expect ng pag-ibig ng ibang tao at hindi na ibigay, ang haba ng uso natin. Alam mo lang nagbigay sa akin ng bulaklak ngayong wala ba magmamahal sa akin dyan? Ayusin mo muna yung uso mo. Ayusin mo muna itsura mo. Maging gentleman ka. Ha? Maging maayos ka. So makita po natin ang kaibahan po ng proactive at reactive. Saan tayo doon? Kapag ka proactive love tayo, mga kapatid, hindi naghihintay ng sukli. Bakit? Kasi nakita mo pagmamahal ni Kristo na walang bayad, kaya kahit anong gawin sa iyo ng tao, nagmamahal ka. Kahit ayaw nila, gagawin mo pa rin. Ipursigi mo pa rin. Ipagpapatuloy pa rin. Mamahalin mo pa rin kahit hindi. Samantalang ang reactive love, kinakailangan may gawin para gawin mo rin. I hope sa relationship ng family natin, hindi ganon. Ako bilang tatay, hindi ko naman kinakailangan may magutom sa mga anak ko, saka ako magtatrabaho. Meron akong proactive na nilagay ang Diyos na pag-ibig sa akin, na bago sila magutom, bago sila mahiwalay sa akin, mga kapatid, gagawin ko na. Ganon din sa aking may bahay, ganon din sa church natin. Bagamat bilang tao, hindi ko nagagawa lahat. Bilang tao, limitado. Kaya nga po, makikita natin, initiative ito ng Panginoon. Mga kapatid, anong klaseng pag-ibig ang gagawin mo? Hihintayin mo ba, saka mo gagawin? O kahit wala pa, ginagawa mo na? Mga kapatid. Kasi sa panahon natin ngayon, tulad na nabanggit ko, saka na natin tulungan pag may ginawa. Mahirap yun, mga kapatid. Pero bilang isang Kristiyano, kinakailangan maging proactive tayo. Proactive sa pag-ibig, proactive sa paglilingkod, proactive sa pagbibigay, na ginagawa mo na kahit hindi pa sabihin sa'yo. Bakit? Kasi yun naman talagang dapat gawin bilang isang Kristiyano. So we see the intention of God, the initiative of God, and the inheritance of God. Makikita nyo yung inheritance dito. Sa verse 7, ang sabi po dyan, and everyone that loveth is born of God. Ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang sabi ng verse 9, upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Ang sabi ng verse 12, ang Diyos ay nanahan sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Ang sabi ng verse 15, ang Diyos ang nanahan sa atin at siya'y sa Diyos. Sabi ng verse 16, at ating nakikilala ang ating sinasampalatayanan
ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng pag-uwi. Ano sinasabi po dito? Yung inheritance, mga kapatid, tumanggap ka eh. Maliban sa kaligtasan, tinanggap mo yung pag-ibig ni Kristo at nagkaroon ka ng pag-asa. That is inheritance, mga kapatid. Yung inheritance, minsan akala natin magkakapera tayo, yayaman tayo. Mga kapatid, hindi iyon eh. Hindi magbibigay ang Diyos ng mga bagay na temporal. Ang laging ibibigay ng Diyos yung pang-eternal. Kaya ang unang-unang ibinigay sa atin at ang unang tinanggap natin, ano? Si Kristo. And that is the inheritance. Nung tinanggap mo si Kristo, nakita mo mahal ka ni Kristo, mga kapatid, iyon ang unang-unang mana na meron tayo. Minsan, nasasabi lang natin pag tayo nagsosoul winning, o saan mo gustong pumunta, sa langit o sa impyerno. Mga kapatid, yung langit na binibigay sa atin ng Panginoon, secondary na lang yun. Pangalawa na lang yun. Pero talagang ang totoong inheritance natin, alam nyo kung sino? Walang iba kundi si Kristo. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo, ang Diyos ay nasa iyo din. Ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon. Ginagawa mo ang pag-ibig ng Diyos at dahil meron kanyan at ginagawa mo yan, mga kapatid, yung inheritance na yon na ipapasa mo sa iba para makilala din nila ang tunay na pag-ibig. Iyon ang minsan kadalasang maling presentation na ginagawa ng ibang relihiyon. Yayaman ka, uunlad ka, palalaguin ka, mga kapatid. Secondary na lang ang mga bagay na material. Pero talagang ang priority natin ay makakilala sa Panginoon. Colossians chapter 1 verse 12 na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Colossians chapter 1 verse 12. Pakinggan lang po ninyo na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan, sa sangkalupaan, ng mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita. Maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay na nilalang ay sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Mga kapatid, anong ibig sabihin? Wala ako, wala tayo dito, wala tayong ma-enjoy kung wala siya. Sino ito? Si Kristo. So, yung initiative na ibinigay ng Panginoon sa atin, mga kapatid, sa Kanya po ito galing. Yung intention, siya po ang nagsimula niyan. Yung inheritance na meron ako ngayon, bakit na-enjoy pa natin? Kahit wala pa tayo sa langit, kahit papano na-enjoy natin yung family natin, na-enjoy natin yung trabaho natin, na-enjoy natin yung buhay natin. Bakit? Kahit alam naman natin, mga kapatid, kung anong buhay meron tayo. Kung lahat kayo, iisa-isahin ko. Kung wala tayong pagkakilala kay Kristo, hindi tayo binago ni Kristo, wala tayong pag-ibig ni Kristo, mga kapatid, alam natin kung saan tayo galing. Hindi ko nga lang minsan maintindihan, bakit ganun na nga ginawa ni Kristo, hindi pa tayo magtapat sa Diyos? Bakit hindi pa natin suklian ng masarap na paglilingkod sa Diyos? I hope po you could read between the lines na sinasabi ko sa inyo. Katakot-takot na dagok ang mangyayari sa kalooban ko. Kapag ka oras ng Sunday, hindi siya ang priority ko. Dumating sa punto ko rin na nagrebelde ako. Bago ako naging pastor, mga kapatid, alam ni Mrs. yan, talagang nung namatay yung pastor namin, nagkaroon na talagang rebellion sa puso ko.
Talagang hindi ko maintindihan, hindi ko bakit nagiging politics ang church, bakit kinakailangang ganun. Sabi ko, Panginoon, bakit ganun? Pero alam niyo mga kapatid, salamat, meron kang kasama sa buhay na ipagpe-pray ka, tatayuan ka. Pero minsan sasabihin mo, napaka-unfair ng tao, napakalupit ng tao. Kaya dito papasok yung pang-apto natin. Then this is the last. The influence. The influence. If a man say, I love God, and hated his brother, he is a liar. Sabi mo, mahal ko ang Diyos. Nagpe-pray ako sa Diyos. Tapos, andito tong kapatid mo, hindi mo mahal. Sinungaling daw tayo. Bakit? Pambira ka, hindi mo nga nakikita ang Diyos, sasabihin mo, mahal na mahal mo yung Diyos, tapos, etong nakikita mo, hindi mo mahal. Anong gusto pong sabihin sa atin ng Panginoon? For he that loveth not his brother, whom he had seen, how can he love God, whom he had not seen? Alam nga naman ang Diyos, mga kapatid, puwersa lang. Diyan lang siya, wala siyang pakialam. Mga kapatid, hindi totoo yun. Ang Diyos ay totoo. He is a person. When I say person, He has the will, emotion, volition, mga kapatid. May kapangyarihan ng Diyos. Nagpaparamdam. Kumpleto na para sabihin ng Diyos, anak, andito ako. Basahin mo lang yan, tingnan mo ang aking mga nilalang, tingnan mo ang mga ginawa, ang mga taong naligtas ko, tingnan mo kung paano nabago ang buhay nila. So the influence, anong influence ako? Anong influence meron ka? Paglabas mo mamaya. Can you imitate? Can you influence others to Christ? Sapagkat mga kapatid, ang buhay natin, ako nga, ngayon ko lang napagtatanto, pagka nagkaedad ka na, hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo. Lalo kung talagang seryoso ka, hindi na yung sarili mo ang iniisip mo pag pamilyado ka na. Mas marami ka ng tawag doon, Mami, Lynn? Mas marami ka ng anong tawag yan? Yung ikaw na mismo, yung lagi kang abono, yun. Paabono ka lagi. Walang baon, walang pagkain, kailangan ng ganito. Pagka magulang ka na, hindi mo na isipin yung luho na meron ka kung ikaw ay umiinom, naninigarilyo ka, may bisyo ka. Dahil pamilyado ka na, hindi mo nabibigyan ng sarili mo ng gano'n. Kapag ka sa isang pamilya may ganyan, masisira yun. Laging away yun. Bakit? Kasi ang iniisip ng lalaki, may asawa na siya, binata pa rin ako. Poporma-porma pa yan, mga kapatid. Uunahin ang barkada niya, unahin ang nasa labas niya. Bakit? Hindi seryoso Ang sarap kayang kausap ang taong seryoso. Alam niya yung kanyang tinatatayuan. Napakasarap makita sa isang pamilya na talagang seryoso sa Diyos. Napakasarap makita ng isang tao, mananampalataya, mga magulang, na kaya niyong tayuan ang para sa Diyos. Kaya minsan, pinakita na ng Diyos yung ganda ng kanyang disenyo sa iyo, hindi mo pa nakita. Pinagbigyan mo pa rin yung sarili mo. Babalik ka uli doon. Andun ka na Kumbaga, may mga taong gagamitin na ang Diyos, may disenyo ng gagawin ang Diyos, susunod ka na lang. Lumikot yung puso mo, lumikot yung utak mo, nasilaw ka. Ako naman, sarili ko naman. Mga kapatid, sisira yan. We experience that. Sana maayos na, Mami. Di ba? Anong sabi? Hindi ako makapaniwala, sabi nung tatay Kinasal kami, pareho kami, okay kami lahat. Mga kapatid, reality ito. Kompleto sila. They have everything. Pero dumating sa punto ng isang tao, ng babaeng ito,
Naging asawa siya, naging kapatid siya. Pero nung nag-adulto, nag-asawa na. Yung lalaki, hindi rin niya maintindihan bakit nagkaganon. Sabi niya, Pastor, parang iba tong napangasawa ko eh. Inisip ko, baka may third party. Sabi niya, wala naman, Pastor, kaya lang iba eh. Madaya ang mundo. Ano sabi? Pastor, parang pinagbigyan lang niya yung kanyang unang pagkatao. Babae muna siya, pinulfill niya muna yon. Naging asawang babae siya, nagkaanak siya, naging nanay siya, ginawa niya yon. Nakinig kayo? Nakinig ba kayo? Hindi ko alam na may ganito ha. Nung siya'y naging okay na at dumating na doon sa tinatawag na mid-age, mga kapatid, iniwan niya yung pagiging nanay niya, pagiging asawa niya, pagiging ilaw ng tahanan. Alam, sunod niya. Sabi niya, this time, ang susunod, ang gugustuhin ko naman, yung pagiging lesbian ko. It will destroy the family. Kung ako'y magulang, nasa tino akong kaisipan, mga kapatid. Parang hindi ko maatim na papabayaan ko mga anak ko na gano'n dahil sa akin. Biro mo may dalawang pagkatao. This time, i-enjoy ko naman yung pagiging laman ko. What happened? Hindi ka nang masira pamilya, mga kapatid. Salamat sa Panginoon, may salita na nagsasabi kung ano ang black and white. Baka mamaya meron kayong dalawang pagkataon nyo na hindi nyo alam. Mga kapatid, dalawa lang naman ang nilikha ng Diyos eh. Diba? Lalaki. Kung di ka naniniwala ng lalaki, humarap ka sa salamin. Magubad ka. Ay, lalaki nga ako. Kung babae ka, tingnan mo sarili mo. Meron pa ako nabasang isang document, mga kapatid eh. Tao siya, pero ang nasa isip niya, aso siya. Kaya siya, tao, pero isip niya aso, naglalakad siyang parang aso. Naglalagay siya ng, collar. At nilalagay niya ng tali. At meron namang tao din na may kaisipan din siya. Gusto niya ng aso, pero tao. Mga kapatid, nagkakatugma yung dalawang yun. Sa ibang bansa may ganon. Dahil ako'y tao, pero isip ko aso ako. Ang kinakain ko, pagkain ng aso. Naglalakad ako at nagsasalita ako ng aso. Nagpapahaba pa ng pangil. At meron namang isang tao, gusto ko aso, pero mukhang tao. Mga kapatid, dalawa sila. Merong ganyan sa ibang bansa. Kaya salamat sa Panginoon, unang inibig ako ng Diyos, na kung hindi ako inibig ng Diyos, naku, mga estudyante natin, napakatindi ng influence ng mundo. Mag-enjoy kayo bilang mananampalataya. Mag-enjoy kayo bilang Kristiyano na nagagabayan ng salita ng Diyos. Kung hindi natin mararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Lalo na yung kapayapaan, mga kapatid. Napakahirap hanapin ngayon yan, kapayapaan. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Dahil kayo po ang unang umibig sa amin. Kayo ang unang nagpadama nito. Kaya hindi ko rin po maisip, opo Panginoon, patawarin niyo ako. Lahat naman kami haharap sa inyo, lahat kami ay hahatulan po ninyo. I just have to preach the word, give some example, admonition, totoong kwento sa buhay ng tao, hindi kwento na parang panaginip lang, mga kapatid. These are all real. Totoo ito. True. Real. And
And if you will not be serious in your life, makakasira ka. May madadamay pa. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay makapag-unat-unat, tayo po ay magkaroon ng konting pag-iisip. Hindi naman ako naglalaro, mga kapatid, sa pangangaral ko sapagkat isa rin sa nakikinig dito mismo, pamilya ko. Pagdating na sa bahay, pangaral, ganyan-ganyan, o anak, ganito, ganyan-ganyan. Pero iba pa rin ang preaching, iba pa rin ang Word of God, iba pa rin na tayo'y sama-samang kumakain ng salita ng Diyos. And I mean business, dahil nga andyan ang pamilya ko, andyan kayo, mga kapatid. Hindi habang buhay pakuya-kuya-kuy tayo, happy-go-lucky, barkada dito, gimmick doon. May mga panahon sa ganyan. Time will tell, makikita mo, mahina ka na. Dali ka nang mapagod. At ang tangi na lang yung mananatili ay ano bang nagawa mo na para sa Panginoon. You can come, Panginoon. Thank you for the message. Ano yung bagay na gusto mong sabihin sa Diyos? The altar is open. Kaya kapag ako ay nasa church, mga kapatid, hindi chismis, hindi biro-biro, walang naiinip, hindi ako naiinip, mga kapatid. Ano ba ang gagawin ng Panginoon sa akin? Papaano niya ba ako kakatagpuin? Ano ba yung dapat kong ituwid, itama? Ano pa yung dapat, karapat-dapat sa Kanya? Nakakalungkot, mga kapatid, ganyan ang buhay natin. Sa ating paligid, sa lugar natin, mismo sa loob ng tahanan natin, andyan na yung kasalanan. It is God's love for us. It is a stubborn love na kahit matigas tayo, mga kapatid, ang Diyos pinipilit pa rin tayo. Laging andyan ang pag-ibig ng Diyos. Kabale-balentong ang buhay natin, andyan pa rin ang Diyos. This is not just a religion, mga kapatid. It's a relationship natin sa Panginoon. O Panginoon, marami pong salamat. Hindi ako ito, Panginoon, hindi ang sino man, kundi kayo. Maraming taong umiiyak, maraming tao ang biguan sapagkat they cannot find the true meaning of love. Nasasaktan sila, nabibigo sila sapagkat nakatingin sila sa pag-ibig ng tao, hindi sa pag-ibig ng Diyos. O Panginoon, sa aming paglapit, tulungan niyo kaming magmahal. Maging beacon of light kami, Panginoon, ng inyong dakilang pag-ibig. Tulungan niyo kami, Panginoon, na lumakad ng tama, mamuhay ng tama, na naaayon sa inyong kalooban. Lumapit po ang inyong mga anak, dakilang Diyos. Tulungan niyo kami. Tulungan niyo po ang bawat isa. Ito'y aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Kung may magagawa ang Diyos, alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat
This time, bago po tayo umuwi, tutungo po tayo sa ating pagkakaloob. Ang ating pong tithes and offering ay nandun po sa ating organizer. Hindi pa po natin na ikakabit yan at probably this week ay may nilalagay lang po yung mga pangalan. At doon sa ilang mga kaibigan natin, mga bisita, if you want to give, wala pong masama, you can give loose money. Pero lahat po lang may ganito, yung may mga naging miyembro po ng church natin. Okay? At if you want to be blessed, ibigay niyo yung para sa Panginoon sapagkat God loveth a cheerful giver. Aawit po tayo habang tayo po ay nagbibigay sa Panginoon. Yung mga bisita, pwedeng magbigay. Blanco, yung blanco, pwedeng blanco. Oo. Umiwas na po tayong gumamit ng papel kasi talagang magastos eh. Ako na lang siguro gagamit ng papel, ano? O, sige po, awit tayo. Go. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bow down with care. God gave His Son to win. His erring child, He reconciled and pardoned from His sin. Chorus. Oh, love of God, how rich and pure. Come on, Elisha. how Less and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song when holy time shall pass away. and earthly thrones and kingdoms fall. When men who hear refuse to pray, On rocks and hills and mountains, cold, God's love so sure shall still endure. All measure measureless, and strong is giving grace to Adam's race. the Saints and angels song. Oh, love of God, how rich and pure. all measureless and strong, it shall Evermore endure. The saints and May stanza pa, Sean? angels song. Last stanza. Could we within... Tayo na po tayong lahat para sa ating offertory. And where the skies Awit po tayo. of parchment made, where every stalk of Come on, everyone. earth a queen, and every man a scribe by trade. To write the love of God above would drain the ocean dry, nor could a scroll Contain the whole, though stretched from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga perang nalikom. Gamitin yung patuloy ito sa inyong gawain at marami pa pong mga kaluluwa ang maabot. I-bless nyo bawat kamay, Panginoon. Ito po yung aking hiling at panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Makakapo na po tayo. Mabilis na announcement lamang po. Ipag-pray po natin ang aming pong paglalakbay bukas alas 3 ng madaling araw patungo po ng Nasugbu, Batangas. Kasama ko po ang mag-asawang Preacher Wilson,
And then, bali 3 motor lang kami going to Nasugbu, Batangas. I think mga hapon na tayo makakauwi niyan, ano. And then after that ay ang aking pong trip going to Isabela this coming week, ano po, babiyahe po akong Isabela. And then after Isabela, March, first week of March ay biyahe naman uli ako ng Isabela uli. Ano po. And then, yun lang po, yung aking mga mission trip, isama nyo lagi ako sa panalangin. Ako po ay nakamotor lang, kaya po mabilisan yung aking kilos. And then, this coming Baguio natin, April 5 to 8, lahat po ng sasama ay mag-register na po kayo doon sa ating GC para mayroon na po tayong head count. Kaya po tayo nagpaparegister sapagkat para po may ilagay na po at ilan yung kwartong ibibigay po sa atin. So, ang ating pong deadline ay bago matapos ang February. Kasi pagka lumagpas na po tayo niyan, magiging 3-5 na po. Ay ayaw naman natin lumaki yung ano, dahil sayang din po yung transportation natin. Okay? So lahat po ng sasama, please, nag-register and then kung kayo po ay meron na naipon para may ibato ko na po yung pera. Meron na po nagbayad ng buo. Ano? At salamat sa Panginoon. Sa palagay ko, wala na siyang pag-ano. Sagot ko naman yung gasolina na lahat na magmumotor patungo doon. Mga nasa 5 motor yata tayo, no? Mga nasa 5 tayo. Enjoy lang natin ang travel natin going to Baguio. And then, pagkatapos ko po dito, wala naman po muna tayong practice ng choir. At uwi na po agad tayo dahil may mga kanya-kanya pa tayong gagawin. Iba sa inyo, magtitinda pa, maglalaba pa yung iba sa inyo. Okay yun, inunan nyo muna ang Panginoon, saka kayo bumalik sa mga trabaho. Ang trabahong bahay, mga kapatid, hindi natatapos yan. Katatapos mo lang maglaba, hindi pa natutuyo, may lalabang ka na naman. Hindi pa naurungan yung plato, may kumakain na, may uurungan ka na naman. Hindi ka pa nabusog ka na, hindi ka pa nakakadumi, may may lulutuin ka. Naku, mga kapatid, hindi natatapos siya, maniwala kayo sa akin. Ang trabaho nyo, kaya yung paglilingkod nyo sa Panginoon, samantalahin ninyo. Okay? May nakalimutan pa ba ako? Of course, kasama natin ang kapatid ni Mami Carmelita, si Christine. Ayan. Tama ba, Christina? Okay? May kasama siyang baby. Anak niya ito. Ilang buwan na ba, ti Christina? At days pa lang. Ilang buwan? Ay, ilang araw? 7. Ay, naku, grabe, naggala ka agad, ha? At kasama naman niya, okay, anong pangalan po? Anong pangalan? Jason, ayan. Taga Silangan din. San Mateo. Baluban. Ay, hindi, dito, sa ano? Marikina. Magkantay, pareho tayong Marikina. Kami, taga-parang din kami. So, welcome po. Anong pangalan ng baby? Zion. Matindi ano. Alam mo ba yung Zion? Sabihin, bundok yan. Bundok, Mount Zion. Ano? Bundok ng Panginoon yan. Kaya dapat yan maging bundok. Ha? Salamat sa Panginoon, Christine. Zion yan ang pangalan. Ayun, kay Anthony at kay po ni Emer. Si Emer, ay si Emer, si Anthony at Jack and Anthony. Maraming salamat. Nakadalo po uli kayo at salamat sa unang mga nakisipin nyo. Nagpa-basketball pa kayo. Puro ganun na lang. Kahit tsaka ganun. Okay, salamat sa Panginoon. May nakalimutan ako. Mga baby natin. Anong pangalan ulit ng baby ni Winnet? Kyler. Iba pa yung Syler, Kyler, Tyler. Iba pa yan, ano? Yan, okay. May nakalimutan pa ba ako? Okay, mami, may nakalimutan pa ba tayo? Youth Congress, February 21. Okay, lahat po ng kabataan, may register ba yan? Kompleto naman po niya yan. At pagkain, games, lahat ng enjoyment po natin, lahat kayo ay walang ginagawa, sumama kayo kay Pastor Sam sa Monterey po yan. 8 o'clock onwards. Okay, 8 o'clock onwards. Doon po yan sa Monterey, kitang-kita po ang view ng buong Metro Manila. May nakalimutan ako, may. Di ko kasi nalilista yung aking mga sasabihin eh. Okay? Ha? Fave up camp, hindi muna, huwag muna. Oo. Meron pa kasi tayong camp dyan sa Santo Tomas, Batangas. Iyon, mas murang-mura ng konti. 1.8 lang, pero gagawin natin 2,000.
Okay, para sa ating transportation. Okay, may nakalimutan pa ba ako? May nakalimutan ako eh. Anyway, sige, tumayo na po tayong lahat. Baka maalala ko rin mamaya. Mga anak, may nakalimutan pa ba ako? Of course, Pastor Sam, pag-pray po natin, mamaya tatakbo na ito ng Nabotas. Siya po ay magpipreach doon sa mga kabataan doon sa church ni... Ayun, tama. Mami, meron pa eh. Dalawa yun eh. O yun, sabi ko na eh. Oo. And then lahat po ng estudyante natin, 3 card pa lang ang nagpapasa sa akin. Okay? Lahat ng may 90 sa card, lahat ng may 90, again, sabihin nyo na sa akin, Pastor, ito na po yung card ko. At para nang sa ganon, maibigay ko na po yung mga blessing ninyo. Before we end, of course, kayong dalawa pala, nag-anniversary. Tapos na ba? Ano ba yun? May usap tayo, nalilito ko sa inyong dalawa eh. Okay, tawagin na natin. Nakatapos ng kanyang first fruit. Ang bango, mga kapatid, ang bango. Sister Alexis Salazar. Sister, palalihan. Bago tayo mag-pray. Ang kanyang first fruit ay natapos nyo na po. Ayan. Picture muna, picture. Picture. Okay, picture. Kasama na ako sa picture. Congratulations. Kasi nalilito ko sa inyo. Pasal. Wait, dito sa mga dito na pala. Parang kailan ko lang kayo dinasal. Okay, manalangin na po tayo. At magpasalamat na tayo sa Panginoon. At Wednesday, balik po tayo para sa ating prayer meeting. Let us pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat na kami po ay nakatapos ng gawain. Tanggap mo namin, taglay namin ang biyaya na mula po sa inyo, kalakasan na nagmumula po sa inyo. Wala kami, Panginoon, kung wala po kayong unang binigay sa amin. Kung bakit kami nagmamahal, nagpapatawad, papatuloy dahil kayo po ang unang gumawa nito. O dakilang Diyos, ang aking panalangin ay amin pong maisapuso ang mga mensahe na siyang amin pong napakinggan. Patuloy kami magliwanag sa amin pong mga lugar na pinagdalhan po ninyo. Sa pagtataas po ng kamay ng inyong alipin, patuloy nyo pong igawad ang iyong biyaya at pagpapala sa bawat isa. Maraming salamat po sa lahat ng iyong ginawa. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Magandang umaga. Magpalain tayo ng Panginoon. God bless you. Magkamayan po tayo.